Best Dramatic Actor. 12 out of 10. Lumampas po sa kisame mga kababayan ang rating ni VP Inday Sara Duterte dito sa kanyang tatay ni si dating Pangulong Digong sa kanyang performance sa Quadcom. Yan po talaga ang sinabi ni VP Sara Duterte nung tinanong siya ng media. Best Dramatic Actor mga kababayan dahil wala kasing mura. Hindi po yan ang Digong na ating kilagisnan mga kababayan. Kaya naman, Best Dramatic Actor, sabi ni VP Sara, panoorin po natin ha. Pero bago po yan, gusto po lang nating pasalamatan mga kababayan etong ating napakabait at napaka-generous na viewer from Japan, si Madam Cecilia Adane. Maraming salamat po, Madam Cecilia. Pagpalain po kayo, Madam. Narito po ang video. Ma'am, sorry, last na po. Sige pa. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance? Ano ang performance? Ano ang rating mo na ibibigay mo sa iyong tatay, VP Sara Duterte? 1 to 10. What was your 1 to 10 lang ha? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, Best Dramatic Actor! Naninibago talaga tayo kay dating Pangulong Duterte mga kababayan, ano? Yung wala yung mga mura niya ba? Kaya Best Dramatic Actor mga kababayan. after rating from 1 to 10, sabi ko, you're at 12. Wow! Was really at well. Lumampas sa kisame mga kababayan ang rating ni Sara from 1 to 10, 12. Kami din. 99. Yes. Bakit best dramatic actor? Kasi, napilitan siyang kontrolin ang kanyang bunganga. Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya. Pigil na pigil si dating Pangulong Digong, no? Kahit pa tayo mga nanonood, sige, murahin mo yan, PRRD. Si Paduano, agad, I'm marrying you. Sigaw agad si Paduano, mga kababayan, no? Yan lang talaga ang role ni Paduano. Magbabantay ng mura ni Duterte, yung rebelde, mga kababayan, Alex Bukayo Brigade. Kitang-kita. Ma'am, I know na, of course, you were glad na hearing, of course, nandun din si yung karibal, si former Senator Trillian. Karibal! Of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Pero ma'am, Bakit naman? Malayo. Si Trililing kay Sara. Huwag nyo ikumpara, karibal. No contest, Red, ha? na mga, yung mga Karibal. ni former President Duterte, ni Pang-Adilet, saka yung sa inyo daw, na-join account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and he will also Sampalin si Trililing. At ang nakakatawa mga kababayan, later on, pumayag si Trililing mga kababayan. Kung yan ang kondisyon niya, Digong, sabi niya, sige, magpapasampal ako. Pumirma ka lang ng waiver. After mo pumirma ng waiver, sampalin mo ako. Gusto ba niyang lukuhin mga kababayan? Ewan na natin kung hindi ka tatakbo, Trililing. brothers, Kongkulong and Mayor Baste to resign daw, pag totoo daw po yung backup. So, reaction po namin. Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Hanggang ngayon, may file hindi ako na yan bumenta? Nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga Based doon sa ni Trillanes, spreadsheet niya mga kababayan, siya lang din ang nag-type siguro. balance sa akin at yung mga Inimbestigahan ni Sara. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Akalain niyo mga kababayan, noong mga panahong iyon, tumatakbo pa lang presidente si dating Pangulong Duterte, billions and billions na daw ang kinurakot ng mga Duterte. Aanhin niya yung pera. Yung bahay nga ni dating Pangulong Digong, doon pa rin siya nakatira. At sabi ni Trillanes mga kababayan, nung umupo ng presidente, 100 times daw ang kinamal na pera ni Duterte. Asa na yun ngayon? Sana buhay-hari na si dating Pangulong Digong. Okay, sa akin lang po, may buntag, ma'am.
While you were at the House Committee on Good Governance, ma'am, they handed over a letter of invitation. At by the way, kakasuhan na pala ng libel ha ni Duterte si Trillanes mga kababayan, lalong-lalo na't mayroon na siyang ebidensya mga kababayan na napakalakas talaga dahil sinabi ni Trillanes ang kanyang kasinungalingan under oath. Kaya guaranteed na po mga kababayan na sablay na ito si Trillanes. Libel case. Oh. Sa Good Governance and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta. Ang sabi ni Noli de Castro, ipamunta ka doon sa hearing ng iyong tatay na hindi ka nga imbitado doon. Bakit hindi ka pumunta doon sa Good Governance? Oh, yan ang sabi ni Noli de Castro mga kababayan. Yung upper class daw ni VP Sara. Dahil nauna daw siya naging vice presidente sabi ni Noli. Sa mga hearings, sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Wala naman palang invitation. Nila na invitation. Ako. Inimbita nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Ginagawang audience mga kababayan. Pero in fairness kay Saba de Lima. Andun talaga siya buong araw mga kababayan katabi ni Digong. Si de Lima, Saba, nalanta na siya mga kababayan at umaga pa siya dumating gabi na nung natanong talaga ng diretso. Tapos ang una pang tanong, kinastigo pa siya doon sa pagiging drug lord queen. Na high blood si Saba. At nakabuelo na mga kababayan, kinagabihan na, malapit na mag-midnight. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. Sayang sa oras. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, gusto lang nilang marinig hindi ni ako Sara. attend na sa hearings na susunod. Oh. Kasi nandun na ako pumunta na Boycott. ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, I-file nyo na sa COA para matapos na. And then sa korte talaga, kasuhan nyo ng sabi nila, plunder daw. we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Impeachment. Though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is a drug smuggler. Implicated yung husband po na siya. Yung akusasyon ni Trillanes mga kababayan na pamilya daw sila ng mga drugista. Diyos mio, Trililing. Sino maniniwala sa'yo? Siguro mas maayo kung sila na lang ang atoang patubagon niya. Sabi ni Sara, mas maganda daw kung si Pulong at si Mascarpio na lang ang pasasagutin dahil sila naman ang inakusahan Tapos ang ang ebidensya ni Trillanes mga kababayan na drug lord si Pulong at si Mas, may tattoo daw sa likod na dragon. Gusto niya pagpahubarin si Pulong mga kababayan sa harap ng ng mga tao. Sabay puna sa kanyang laway sa gilid ng laki niyang bunganga. Wala na lang ang pasagutin natin si Congressman Pulong Duterte at si Attorney Manasseh Carpio. Sorry, I have to ask this. Sinabi ni Presidente sa hearing na sige bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang statement na if the President should surrender himself, parang wala na rin. Tapos sa buhayan ng Loods Pingagngag, no? ICC, sige, kung gusto niya magpakulong. It's best to be answered. Tatalima tayo sa Interpol. Heard by the lawyers. Meron din akong lawyers sa talaga. ICC, but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Tapos isusunod ito si Sara mga kababayan dahil naging mayor daw yan ng Davao City at hindi daw natigil yung tinatawag nilang DDS. Kapag nakulong na si Digong, next na si Sara. The family has to prepare doon sa naging
statement ni the PRRD? Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Pero sa akin Pati si wala Bato, pa Bangdo. naman sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Preparing. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na 12 out of 10 ang rating na binigay ni VP Sara Duterte sa kanyang daddy, tatay na si Tatay Digong. Post your comments below.